Trying to reconnect. Oh, basta. Nag-ano po siya. Kung minsan nawawala. I-try na lang po muna natin. Okay na yan. Yan pag-aaral. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At higit po sa ating Panginoon. At ngayon po ay mag-start na po ang ating morning devotion. At nagsisimula po ang morning devotion dito po sa Door of Faith, Liuing, Taiwan. At sa pangunguna po ng ating pastora na Never Masaroido. Kaya salamat po sa Panginoon sa umagang ito dahil binigyan niya po ulit tayo ng pagkakataon para tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa bagong umaga at bagong pag-asa na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon. Tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Awitan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Praise you, Jesus. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil ginising niya po tayo sa umagang ito. Hallelujah. Sabihin natin sa Panginoon, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Sige, awitan natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. O Diyos, tunay at dakila, ang pag-ibig niyo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsamba iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luluwalhati kayo. Sa simula po, simulan natin sa simula. Katapatan niyo, O Diyos, tunay at dakila. Yes, O God, hallelujah. Ang pag-ibig niyo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, hallelujah.
bukas noon, ngayon magpakailanman. Luluwalhatin kayo, Panginoon, hallelujah. Panginoon, kay buti niyo sa amin. Kayo lamang, kayo lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kayo at pupurihin, Panginoon, kay buti niyo sa amin. Sa huling pagkakataon, simulan natin sa simula, katapatan niyo, O Diyos. Katapatan niyo, Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Ang pag-ibig niyo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsamba ialay. Hallelujah. Bukas noon, ngayon magpakailanman. Luwalhatin kayo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Panginoon, kay buti niyo sa amin. Kayo lamang. Hallelujah. Kayo lamang, yes Lord, ang tangi kong sasambahin. Aawitan kayo at pupurihin, Panginoon, kay buti niyo sa aawitan. Hallelujah. Sabihin natin sa Panginoon sa umagang ito, aawitan. Hallelujah. Aawitan kayo, yes Lord, at pupurihin, Panginoon, kay buti niyo sa amin. Panginoon, Panginoon, kay buti niyo sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig, katapatan, kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa bagong umaga na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagising niyo po sa amin, Panginoon. At salamat sa pribileyo, Panginoon, na sa pagising namin sa umagang ito, Lord, ay makapagpuri at makapagpasalamat kami sa inyo, Ama, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, O Diyos, nadalangin po namin, samahan kami ng inyong banal na Espiritu Santo sa pag-aaral sa umagang ito. Kayo lamang, Panginoon, ay maitaas. Kayo lamang, Panginoon, ang maparangalan. Kayo lamang ang maihayag, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Sa muli po, mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At kaya ako po nga pala po si
Roslyn Chiang, Sister Roslyn Chiang dito po sa Door of Faith Liuing, at purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. At andito po tayo ulit mag-aaral ng salita ng Diyos, at tunay nga po na napakapalad po natin dahil ginising po tayo ng Panginoon sa umagang ito, at talaga pong unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa sa atin yung bago pong pumasok. At bago po natin simulan po ang ating umaga ay ating araw po, sa araw na ito tayo po muna ay magbasa ng salita ng Diyos. Mag-aaral ng salita ng Diyos na makikita po natin ngayon sa Hebreo or Hebrews chapter 10. Hebreo chapter 10 verse 23. Sinasabi po sa ating inawit kanina, katapatan niyo o Diyos tunay at dakila. Kaya sinasabi po dito sa Hebreo chapter 10 verse 23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Amen. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos sa umagang ito. Kaya tunay nga po mga kapatid na ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay at Diyos na tapat sa kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. God, pinamagatan ko po ito na God is faithful to His promise. At ang Diyos natin, sa panahon natin ngayon, talaga nga po na hindi na masyadong ang pangako, di po ba? Maraming tao na nangangako pero hindi naman nila natutupad ang kanilang mga pinapangako. O kumbaga ba sinasabi na nangangako ang tao pero napapako. Pero yung Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, yung Diyos na may-ari ng ating buhay, sinasabi dito sa 2 Corinthians, ikalawang Korinto chapter 2 Corinthians chapter 1 verse 19, basahin po natin 19 to 21. Sinasabi dito, 2 Corinthians chapter 1 verse 19, basahin po natin hanggang 21. Sinasabi dito, kami ni Silas at Timoteo ay nangaral sa inyo tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. At alam ninyong si Kristo'y tapat sa kanyang mga salita. Talagang tutuparin niya ang kanyang mga pangako, sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. 21. Ang Diyos ang nagpapatibay sa atin sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. 22. Tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y nasa Kanya na. Ginawa niya ito sa pamagitan ng paglalagay ng kanyang banal na espiritu sa ating mga puso. Ang banal na espiritu ang nagsisilbing garantiya na matanggap natin ang kanyang mga ipinapangako. Sinasabi doon sa Hebreo chapter 10 verse 23 kanina, matyaga tayo, sinasabi, magpakatag tayo sa pag-asa natin at huwag mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako, tapat ang Diyos, sinasabi diyan, dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. So, kahit gaano man karami, sinasabi ni Apostol Pablo at Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kahit gaano man karami ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin, tutuparin yon ng Panginoon. Ayan po ang sinasabi ni Apostol Pablo, pangalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamagitan ni Kristo Jesus. So yung lahat ng mga pangako ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin, talagang tutuparin yon ng Panginoon.
Kaya sa atin nga, isang pangako lang natin, hindi na natin matutupad. Amen po ba? Napakahirap to pa rin yung isang pangako. So yung Diyos na ating sinasamba, at ito yung pangako na ito, ay matatanggap lamang po sa mga tao na mga sumasampalataya sa Panginoon. Yung mga tumanggap sa Panginoon. Amen po ba? Yung mga tumanggap sa Panginoon, yun lamang po ang tanggap sa mga pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito ay promise ng Panginoon o promise ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Natutuparin niya ang lahat na ito sa pamagitan ni Kristo. Ni Kristo na yung tinanggap natin na Kristo, yun si Jesus. Yung tinanggap natin, yung sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus, di po ba? At pinadalhan sila, sabi diyan, yung pangako na yon, pupunta tayo doon sa ano yung mga pangako ng Panginoon. Kasi marami po ang pangako ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Marami po ang pangako ang Panginoon. Pero sinasabi diyan, magpakatatag tayo. Habang nandito tayo sa mundong ito, sinasabi diyan kanina, magpakatatag tayo sa pag-asa natin. At huwag tayong mag-alinlangan. Habang tayo ay nandito pa sa mundong ito, magpakatatag tayo kung ano po yung inaasahan natin, yung pag-asa natin na ano yung pinangako ng Panginoon sa atin. Ang pinangako ng Panginoon sa atin, yung pinaka-essential ng pangako ng Panginoon sa mga Kristiyano. Mayroon pong pinaka-importante o pinakamahalaga na pangako ng Panginoon. Kasi marami po talagang pangako ang Panginoon pero ilan lang po ang ating kukunin ngayon. Yung sinabi ng Panginoon doon sa John chapter 14. Ito yung pangako ng Panginoon. Maraming pangako ang Panginoon. Sinasabi diyon, gaano man karami ang pangako ng Panginoon, tutuparin niya po ang lahat na iyon. At ano po yung mga pangako na iyon ng Panginoon sa atin, ng mga mananampalataya o mga tumanggap sa Kanya? Sa John chapter 14 verse 3, sinasabi diyan ng Panginoon, dito ng Panginoon sa Kanyang alagad, kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Yun po yung pangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sinasabi ng Panginoon, kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar. So mayroong pangako ang Panginoon sa kanyang mga alagad bago siya umakyat doon, bago siya aakyat sa langit. Pag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, doon, saan yun? Doon sa langit na bayan, sabi ng Panginoon, ay babalik po siya, babalik ako. Pangako yun ng Panginoon, mga kapatid, sa bawat isa sa atin na mga sumampalataya sa Panginoon. Babalik ako, or yun yung pangako ng Panginoon. The promise of God is, babalik siya. The promise of God, the promise of the Christ return. Yun po yung unang pangako ng Panginoon na dapat nating panghawakan, dapat nating asahan yung pagbabalik ng Panginoon. Amen po ba? Yung pagbabalik ng Panginoon na isasama niya tayo doon sa langit na bayan. Kung nasaan ako, sabi ng Panginoon, kung nasaan ako, ay naroon din kayo. Hallelujah. Kaya yun pong unang pangako, pinaka-essential na pangako ng Panginoon sa atin na mga na sumampalataya sa Kanya. Yung mga tao na mga tumanggap sa Panginoon. Yung mga tao na naniniwala at sumampalataya sa Panginoon. Ito yung tandaan natin. Ang pangako ng Panginoon, siya ay babalik. Babalik siya dito sa lupa. At ano yun? Gusto ng Panginoong Jesus na kung saan siya, naroroon din tayo. Napakaganda po yan. Panghahawakan po natin, mga kapatid, na pangako yan ng Panginoon. Tutuparin at tutuparin ng pangako yan. Dahil nga sinasabi doon ang Diyos na nangako sa bawat isa sa atin ay hindi tao. Sa numbers po yan, mababasa po natin yan sa mabilang, sa lumang tipan. Sinasabi doon sa 23 verse 19, ang sinasabi dyan, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. So yun po yun, yung pangako ng Panginoon doon sa John chapter 14 verse 3, sabi niya, kung nasaan ako, babalik ako, isasama ko kayo, sinasabi diyan,
ng Panginoon, isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. Yun po yung Diyos na nangangako na hindi nagsisinungaling. Hindi siya tao na magsisinungaling. Kaya sinasabi ko nga po kanina, yung tao pag mangangako, napapako. Pero yung tao ay ang Panginoon, pag mangako, ay talaga pong tutuparin yun ng Panginoon. Kasi sinasabi dyan, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya na hindi niya ginagawa? Opo. Nangangako ba siya na hindi niya tinutupad? Yun po yun. Sinasabi sa lumang tipan na yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na talagang tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya mga kapatid, we are blessed. Napagkapalad natin na sa umaga na ito, sa pagising natin sa umaga ito, bagong umaga, bagong buhay na ibinigay ng Panginoon, maririnig na natin yung pangako ng Panginoon according sa kanyang salita, na siya yung Diyos na babalik. Hindi natin alam kung kailan ang kanyang pagbabalik. Pero yun po yung pangako ng Panginoon, siya ay babalik. At kung saan man tayo, naroon, nasaan ang Panginoon, naroon din tayo. Pangalawa pong napakahalaga na pangako ng Panginoon, kasi marami nga po ang pangako ang Panginoon, pero ito lamang po ang kukunin natin sa umagang ito. Una po yung the promise of God, the promise of Christ return. Tapos dun po dyan pa rin sa 14, sa John chapter 14, balik po tayo doon. Sa John chapter 14, verse 18. Sinasabi dito ng Panginoon, John chapter 14, verse 18, hindi ko kayo iiwan ng walang kasama, babalik ako sa inyo. Yun po. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan na walang kasama, babalik ako sa inyo. So, hindi niya tayo iiwan, mga kapatid. Hindi niya tayo iiwan na nag-iisa. Diba? Sabi niya, hindi ko kayo iiwan na walang kasama. Hindi tayo maiiwan ng Panginoon na nag-iisa. Kundi ang sabi ng Panginoon, babalik ako sa inyo. Yan po, babalik ako sa inyo. Huwag kang mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Magpakatatag lamang kayo, magpakatibay lamang kayo, babalik ako. Hindi natin alam kung kailan pagbabalik ng Panginoon, yung mga pinapangako niya sa bawat isa sa atin, pero pangako niya po yun, mga kapatid. Pangako ng Panginoon yun. At sinasabi diyan, hindi kayo nag-iisa. Kaya nga pinadalhan tayo ng banal na Espiritu Santo na siyang kasakasama natin while nandito pa tayo sa mundong ito. Mayroon tayong Holy Spirit. Kaya yun po yung sinasabi doon sa 2 Corinthians na ating binasa kanina. Sapagkat gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamagitan ni Kristo. Kaya masasabi nating tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Sinasabi sa 21, sa 2 Corinthians, ako na lang po 2 Corinthians chapter 1 verse 21, ang Diyos ang nagpapatibay sa atin sa pagkikipag-isa natin kay Kristo. Pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. So while nandito po tayo sa mundong ito, while naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, sinasabi diyan, bawat isa sa atin ay pinili tayo ng Panginoon para paglingkuran siya. Habang tayo nandito, para magamit po yung buhay natin, para magamit po yung mga buhay-buhay natin para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, kung minsan hindi natin alam kung ano po yung mga gagawin natin. Amen po ba? Hindi natin alam kung ano yung gagawin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Mayroon po tayong banal na Espiritu Santo na kasama natin, na ipinadala ng Panginoon sa bawat isa sa atin para tayo ay tulungan, para tayo ay turuan kung ano po yung madapat nating gawin. Sinasabi diyan, pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. Mga kapatid, lahat tayo na nasa morning devotion, mga kasama ko po ngayon, nasa church, lahat po tayo, pinili tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. While naghintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, sinasabi diyon, nag-prepare ang Panginoon pa doon sa langit na bayan para sa mga lugar natin. Kaya yan po yung pakatandaan natin, na habang tayo nandito, tayo naglilingkod tayo sa Panginoon, ang ating Diyos, ang Panginoong Jesus din na nandun sa langit na bayan, nagprepare, naghahanda
sa ating lugar doon sa langit na bayan. Kung natatapos na yon, babalik na ang Panginoon. Sabi niya, babalik ako. Isasama ko kayo. Kung saan man siya naroroon, nandoon din tayo. Yan po yun. Kaya ngayon pong panghahawakan natin. Yan po dapat natin panghahawakan sa ating buhay, yung pangako ng Panginoon. At pinili niya tayo. Walang aksidente. Wala pong aksidente sa atin. Lahat tayo ng mga idinadako ng Panginoon. Lahat ng mga tumanggap sa Panginoon na tumanggap at sumampalataya sa Panginoon, alam na ng Panginoon kung kailan mo siya tatanggapin sa buhay mo at kailan ka maglilingkod sa Kanya. Kasi sinasabi diyan, pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. Sa 22, tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y sa Kanya na. Hallelujah. Kaya nga tayo ay nakikilala ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung sino-sino po yung Kanyang mga anak. Lahat na mga tumanggap sa Panginoon. Lahat nung sumampalataya ka sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon, nung tinanggap mo siya sa buhay mo, alam mo kapatid, mayroon ka ng silyo, mayroon ka ng tinatakan ka na ng Panginoon, o ito'y anak ko. Mayroon ka, marireceive mo na yung mga promise ng Panginoon sa ating buhay. Anak ko na yan, tinatakan ka. Ano yung tinatak sa iyo? Anong yung mga tinatak sa atin? Yun po sinasabi dito sa 2 Corinthians, sinabi ni Apostol Pablo, sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, sinasabi diyan, tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y sa Kanya na. Tayo'y sa Kanya na. Yun po mga kapatid, isipin natin, tayo ay nasa Panginoon na. Tayo ngayon ay naglilingkod na sa Panginoon. Kaya kailangan ang pamumuhay din natin ay naaayon din sa kalooban ng Panginoon. Dahil tayo ngayon ay anak na ng Diyos. Our God is holy. Siya ay banal. Siya ay makapangyarihan. At siya yung nangangako sa bawat isa sa atin. Nandun siya sa langit na bayan ngayon, pero nangangako ang Panginoon na siya ay babalik. Kukunin niya po tayo, isasama niya po tayo, ang Panginoong Hesus. Kung saan tayo naroroon, nakikilala tayo ng mga anak ng Diyos. Bakit? May silyo tayo, mayroon tayong tatak, tinatakan tayo, yan ay anak ko, ito yung anak ko. Kaya nga dapat magiging careful tayo sa pamumuhay natin habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, sinasabi doon sa ating binasa kanina sa Hebreo chapter 10, verse 23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin. Ano yung inaasahan natin? Yung pagbabalik ng Panginoon. At ano pa yung pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin tatlo? Buhay na walang hanggan. Yun po yun. Buhay na walang hanggan doon sa langit na bayan. Kaya sinasabi diyan, ito na yung anak ko, makakasama ko po sa doon na sa langit na bayan. Kung hindi man, kung buhay pa man tayo na dadatnan ng Panginoon, tayo ngayon ay sasalubungin po natin ang Panginoon doon ano po tayo doon sa langit. Sasalubungin natin ang Panginoon doon sa kalangitan. Kung tayo po ay buhay pa sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya mga kapatid, magpakatatag po tayo sa ating pag-asa, na ating inaasahan, yun po yun. Yung pagbabalik ng Panginoon, habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, magpakatatag tayo, magpakatibay tayo. We need to hold on. I-hold natin yun. Kailangan panghahawakan natin yung pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Habang tayo ay nandito sa mundong ito, kailangan po magpakatibay tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Pagkatiwala po natin sa Panginoon, hindi natin alam kung minsan anong gagawin natin. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan na nag-iisa. Mayroon tayong kasama. Ano yun? Yun po yung banal na Espiritu Santo na tinatak sa atin, na ibinigay sa atin, pumasok siya dito sa ating kaloob-looban, dito sa puso natin. Kahit saan man tayo naroroon, kasama po natin siya dahil nandyan siya dito sa ating puso. Kaya purihin po ang Panginoon. Yun po ang pangako ng Panginoon. Maraming pangako ang Panginoon. Pero sinasabi doon sa 2 Corinthians kanina, balik po tayo doon. Sinasabi diyan, sapagkat gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamagitan ni Kristo. Kaya masasabi natin na tapat ang Diyos. Kaya kinanta natin kanina, katapatan niyo, O Diyos, tunay at dakila. Diba? Yun po yun.
ang Diyos ang nagpapatibay sa atin, sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. Pinili tayo ng Panginoon para maglilingkod sa Kanya. At sinasabi at 22, tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo sa Kanya na. Ginawa niya ito sa pamagitan ng paglalagay ng Kanyang banal na Espiritu sa ating mga puso. Ang banal na Espiritu ang nagsisilbing garantiya, sinasabi dyan, na matanggap natin ang Kanyang mga ipinangako. So yun po yun, yung banal na Espiritu Santo, ang siyang garantiya or ang garanti natin na para matanggap po natin yung pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Una na po yun, yung buhay na walang hanggan. Yung pagbabalik ng Panginoon, kasama tayo doon sa salubong sa Panginoong Hesus doon sa kalangitan kung tayo po ay buhay pa sa Kanyang pagbabalik. Kaya God is faithful to His promise. Gaano man karami ang pangako ng Panginoon, hindi na natin maisa-isa yon. Kung mayroon tayong mga problema, mayroon tayong mga pagsubok, mayroon tayong yung Panginoon na ating God is our comfort. Siya din po yung comforter natin. Marami po pero kunti lang po yung oras natin ngayon. Patuloy po tayo panghawakan natin yung mga pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Patuloy tayo na magbasa ng Kanyang mga salita dahil dito po natin mababasa kung ano po yung mga pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang banal na Espiritu ay siyang pangako din sa bawat isa sa atin na kasama natin. Yun po yung pinaka-importante po, yung pinaka-essential na pinangako ng Panginoon sa atin, yung Kanyang pagbabalik, di ba? At yun pong hindi niya tayo iiwan na nag-iisa at mayroon yung banal na Espiritu, yung garantiya na tayo ay Kanyang mga anak. Kaya salamat po sa salita ng Diyos. Ito po yung araw na inilaan natin para sambahin natin ang ating Diyos na buhay. Sasamba tayo sa araw na ito na talagang nandyan po yung lumapit tayo sa Kanya na may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Sa pagising natin sa umagang ito na po yung pangako, ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin na He is faithful to His promise. Kaya purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita. Hindi man masyadong malawak ang ating pag-aaral, pero yun lamang po panghawakan natin ang pangako ng Panginoon Jesus sa bawat isa sa atin. Kung ano man yun, hindi man na isa-isa, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Dito po natin masumpungan kung ano po yun, mga pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nandito po lahat nakasulat sa Kanyang salita. Kaya purihin po ang Panginoon. Yan lamang po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Salamat sa Kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin na iyan na isa na po yun sinabi ng Panginoon. Habang nandito tayo sa mundong ito, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan at mayroong banal na Espiritu Santo na ating tagatulong. Kung hindi natin alam kung ano po yung gagawin natin, kung hindi natin alam kung paano natin sundin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, mayroon pong Holy Spirit na magtuturo sa bawat isa sa atin. Lumapit lamang tayo sa Kanya, panghawakan natin yung mga pangako ng Panginoon. We need to stand firm our faith. Amen? Kaya habang tayo naghihintay sa Panginoon, magpakatatag tayo sa pag-asa at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa bawat isa sa atin. Kaya salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Salamat, Panginoon, sa mga pangako niyo po sa bawat isa sa amin. Na kayo ay babalik, Panginoon. Hindi namin alam, Lord, kung kailan, Panginoon, ang pagbabalik niyo po sa mundong ito. Hindi namin alam, Panginoon, kung kailan ang panahon na ito, O Diyos. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy niyo nga po, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, katatagan, Panginoon, panatag, Panginoon, sa buhay. Na habang kami ay naghihintay sa inyong pagbabalik, Lord, palakasin niyo po ang aming pananampalataya sa inyo. Pakaingatan niyo po ang aming pananampalataya sa inyo. Tunay nga po, Lord, na kayo ay Diyos na tapat sa mga pangako niyo po sa bawat isa sa amin. Kaya maapurihin po kayo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na kasama ko po ngayon sa morning devotion na ito, O Diyos.
Hindi ko sila nakikita, Panginoon. Hindi ko alam, Lord, kung ano po yung mga sitwasyon ng bawat isa, Panginoon, sa pagising nila sa umagang ito, Panginoon. Lord, kayo ang nakakaalam. Kayo, Panginoon, ang nakakilala at nakakita sa bawat isa. Kung sino man, Panginoon, yung may mga problema, Panginoon, Lord, ang pangako niyo po sa bawat isa sa amin, kayo, Panginoon, yung aming Diyos na malalapitan, pinakasaklulo po sa oras ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil nandyan kayo, Lord, na nagbibigay sa amin ng kagalakan, Panginoon. Ang kagalakan na ito, O Diyos, ay walang makakuha, Panginoon, sa puso namin, Panginoon. Kahit, Lord, mayroon kaming mga sitwasyon na mga pinagdadaanan, Panginoon, na mabigat, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil andyan ang banal na Espiritu Santo na nagbibigay sa amin ng kagalakan, Panginoon, sa buhay. Ama, salamat po sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pakaingatan niyo po ang bawat isa sa araw na ito, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan, O Diyos, sa mga may trabaho, Panginoon, pakaingatan niyo po sila. At lalo, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos, ito po yung araw na inilaan po ng bawat isa, Panginoon, na ito yung araw, Panginoon, para kayo ay sambahin. Magkakatipon-tipon kami, Panginoon, para sumamba sa inyo, Panginoon. Para magpasalamat sa inyo, Panginoon, sa inyong kabutihan, katapatan sa aming buhay. Dahil tunay nga po, Lord, na pinili niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, para kayo ay paglingkuran. Kaya, Ama, maraming salamat po sa inyo po ang lahat na papuri, pasasalamat, pagdakila, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon at ngayon po ay tapos na ang ating gawain. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa Diyos po ang lahat na papuri.